Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila. Inamin na pala. Pati yung kung saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler. So I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos sinabi niya, pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Wala na, hindi na-obra yung kalokohan nila. Yung walk out nila, hindi na-obra. Nag-walk out sila kasi marami silang hindi naiintindihan sa batas. Pero hindi po yun ang topic natin ngayon. Dahil ito masabi ko nga, bulaga na sila. Nagsalita na si Lito Banayo, yung source na sinasabi na may nabanggit si Lacson na sinabi niya, siguro ako yung binabanggit ni Lito na source. Ito na, nagsalita na nga. Tapos naman itong si Tito Soto na bulaga din, nagsisinungaling pa, golf daw ang pinag-uusapan nila. Sa video ito, panoorin po ninyo kung paano ipinaliwanag ni Lito Banayo yung pag-uusap-usap nila tungkol sa CONAS, Charter Change, Constituent Assembly. Gustong pahabain ng term, tama si Mang Amy Marcos. Gustong i-extend yung kanilang termino. Yung presidente, gobernador, senador, at kongresna. Panoorin po natin, sabay-sabay. Para mapatunayan. Pero bago yan ay gusto ko munang bumati sa inyong lahat ng isang magandang umaga po. Kumusta na po kayo lahat? Maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood sa ating munting channel. Malapit na tayong mag 10K. Sana subscribe na kayo dyan. Kahit 10K lang. Malaking tulong na po yun sa amin. Tuloy na po tayo sa ating video. Panoorin natin si Lito Banayo. Sino ba itong si Lito Banayo? Isang kolumnista. May mga kolong sa mga pahayagan. Hindi ko nababanggitin kung anong mga newspaper. Pero isa din siya sa mga naipakita ni Senador Amy Marcos sa kanyang video sa privilege speech. Nagsalita rin. Pinakita niya sa video. Kung napansin niyo na nandun sa isang video na naka-upload sa YouTube. Ano masasabi niyo ngayon sa kalagayan ng Senado? Katulad nung, kasi ako talaga, Sir Lito, very disappointed ako kay, Senator Ping. Kasi dati sobrang bilib ako dyan eh. Alam mo, hirap na hirap ako mag-explain pag ganyan. No? Kasi even those kagaya mo na bilib, supporters niya, no? Even some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya or tinatanong ako, ano nangyari kay Senator Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan eh. Pangalawa, introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA, no? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive, no? Hindi siya yung typical politiko na pack your bat, pat your back and all that, no? Hindi, no? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso, hindi man lang makipagbatian doon sa mga naghihintay sa airport, no? Wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, isa kaya bilib na bilib ka sa kanya, sa mga ganon, no? Kaya, what do you think, why he changed? I don't He know. just got old. Tumanda, si Ping. Hindi, kaya nga, miski na pagka nagkikita kami, hindi ko noon maitanong sa kanya, ano ba nangyari, no? Kasi parang sinusumbatan mo siya. And hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yun, dahil sa matagal ang pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman, dito, ang kausap mo at iba pa, na sinabi nila sa iyo, magandang ideya yung Constitutional Assembly o CONAS
at ang mga senador ay gagawing 3 per region? At Tama yun? paano Oh, ho nangyari yeah. yung usapan? Let me tell you the story there, no? Yun. Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday lunch, no? Na ang membership niyan iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Tagal na. So every Thursday we have lunch together at syempre nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya pasulpot-sulpot siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko doon sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho, pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution, no? Tapos sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yon. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Hindi in fairness, wala siyang sinabi sa presidente, no? So I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos may sinabi pa siya na si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting the age qualification for president to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20 sa age biniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan at wala naman akong doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang
parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. Mm. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot. No? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about, hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi Hindi. nila dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji. Umamin ano niya? Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, naka-meeting ko, si Speaker Boji tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan. At so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandoon eh. 10 including myself. I mean, no? Kasama doon isang governor, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya pinulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng column kasi kung minsan nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, bakit? At hindi niya sinabing huwag niyo ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to, huwag niyo atin-atin lang ito, huwag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So I thought, naniwala ako na gusto niya ipalabas. Correct. Kaya lang, parang intentional leak. No? So ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that issue. Ngayon, events came so fast. Sinabi niya, that's all sinabi. Kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ang source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No? Apparently, based on, ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang, o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado, parang meron siyang ibang sources. No? Hindi lang ako kasi may mga dinagdag na siya. Nagulat ako doon sa sinabi niyang 50 years old, itataas ang voting, ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, nagtaka ako. Ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit, 50 years old? Baka meron siya information na ganon. So, nag-Google ngayon ako. Nung
1973 Constitution nung tatay niya. Mm. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he was short from, kasi birthday niya November 27 Day of the election. Oo, ang election first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya, November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court and so he was allowed to be proclaimed as senator. So, kitang-kita mo, si Presidente Marcos, talagang parang sinisiguro niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpa-qualify si Ninoy. Oo. No? So baka ako dun nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know. No? Kung ano. Pero, I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong aligasgas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari dyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila Inamin na pala. kung pati yung kung saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler, at kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they said.